Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan at Dagupan City! Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-13 ng Oktubre taong 2023. At ako po inyong tagapagbalita sa Sunshine News Blast Morning Edition. Ito po si Kapartner J. Miguel Mendoza. Sa unang bugso ng detalye ng ating mga balitang lokal ngayong umaga. Vice Mayor Vicky Cua at minority councilors ng Dagupan nagsampa ng kasong kriminal sa prosecutor's office laban sa ilang miyembro ng Majority 7 matapos ang kaguluhan sa sesyon. Ang detalye mula kay Kapartner-elect Mor Briguera. Kapartner-elect! Nagsampa ng kaso ng kriminal sa prosecutor's office si Vice Mayor Vicky Cua at minority councilors laban sa ilang miyembro ng Majority 7 matapos ang kaguluhan sa isang sesyon noong Martes, October 10, 2023. Personal na kasama ni Vice Mayor Cua sila Councilors Michael Fernandez, Jigsin, Dennis Canto, Marcelino Fernandez at Joshua Bugayong. Sunshine News Blast. Sobra na po ang pambabastos na ginawa po sa atin at para sa amin po ito ay sobra na naapektuhan na po ang taong bayan, lalo na po ang pagbibigay po ng serbisyo sa gabi. Meron pong threat kasi na ginawa nung pinasala po yung pintuan at hindi pinalabas. At hindi lang po kami ang nandun. Yung pong regular session na yun ay open to the public. So meron panganib na ramdam doon. Kaya illegal detention ang nakita namin. Saad ni Councilor Michael Fernandez, kailangan na talagang umaksyon dahil palala ng palala ang ginagawa ng mayorya ng mga konsihal sa sesyon. Sunshine News Blast. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng lawyer. Yung procedure, di ba, bibigyan din sila ng chance yung kabila din na due process. We will observe due process. Tapos we will respect the rule of law. Then, yun nga, karapatan ng lahat, yung the right to their day in court. So we trust the process. Saad na mga konsihal na sina Bugayong at iba pa, ang ginagawa nila ay para sa mga taga-Dagupan. Sunshine News Blast. Siguro yung mga dito po ngayon na sumusuporta sa ating hakbang, kami po ay nagpapasalamat. Pero itong hakbang na ginawa po natin, ito po ay para sa taong bayan po ng Dagupan. Actually, nagulat nga kami pagbaba namin ng sasakyan. Akala namin may mga rin na tao dito. Yung pala magbibigay ng support sa amin. Siguro alam din nila na yung pinaglalaban namin sa Sangguniang Panlungsod ay para sa kanila rin. Ang mga isasampang kaso ay kasong kriminal tulad ng illegal detention, oppression at slander ang laban kina Councilors Red F. Mejia, Irene Lim Acosta at Alfie Fernandez. Nagpakita naman ng suporta ang ilang mga grupong Dagupeño dahil sa napanood nilang pambabastos ng ilang majority sa minorya, partikular na kay Vice Mayor Cua sa nakaraang session. Sunshine News Blast. Nandito po kami ngayong hapon na ito para suportahan si Vice Mayor Vicky Cua at ang ating mahal na Mayora Belen Fernandez para sa pinaglalaban nila. Kaisa po kaming lahat ng TODA na nandito ngayong hapon para ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Hindi lang isa, kundi ang lahat ng taga-Dagupan. Nagpapasalamat naman ang mga konsihal sa suporta na ito na ibinibigay ng mga taga-Dagupan kay Vice Mayor Brian Cua at sa minority councilors. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, elect Mor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pagtutok sa edukasyon, isa sa ipagmamalaki ng San Manuel, Pangasinan. Ayon kay Senior Tourism Officer Perez, links pinasalamatan dahil sa world-class na library. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Taod. Kapartner Vic.
Isa sa pinagmamalaki ng San Manuel Pangasinan ang pagtutok nito sa edukasyon. Ito ang inihayag ni San Manuel Tourism Officer Emmanuel Giovanni Perez sa exclusive interview ng Sunshine Radio. Pinasalamatan din ni Perez ang links sa pagbibigay nito ng world-class library sa Nara Elementary School. Sunshine News Blast. Yes po, unang-una nagpapasalamat po kami sa lahat ng sponsors namin kaya naging possible itong Hub Library dito po sa Nara Elementary School. Unang-una po sa links, sa pangunguna po ng kanilang presidente na si Ma'am Himing Doble. Of course, ang Philippine Contractors Association, ang Will Desenan Associates po, na siya pong nagpondo at malaki po ang naipundar din po dito sa library. Andyan rin po yung mga iba't iba po mga sponsors, tulad po yung sponsor po ng aircon, ang Tusot Philippines, andyan rin po ang Boysen na nag-sponsor po ng mga pintura, and of course, yung mga volunteers po ng kids, talaga po napakalaki po ng mga naitulong nila. Dagdag ni Perez, kahit noong pandemic, tuloy-tuloy ang pagtutok ng San Manuel LGU sa edukasyon. Patunay dito ang dalawa ng Seal of Good Education Governance na nakuha ng munisipalidad. Inaanyayahan din ni Perez ang lahat na makiselebrate sa darating na Halloween costume party sa October 27 at sa Christmas Village at Christmas lighting naman sa November 28 to 2023. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, Vic Tahud, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, kahalagahan ng NFA, pinaliwanag ni Eastern Pangasinan Manager Corpus ang detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, ipinaliwanag ni National Food Authority Eastern Pangasinan Manager Rodolfo Corpus ang kahalagahan ng NFA sa bansa. Anyang NFA ay 51 years nang naglilingkod sa mga Pilipino, lalo na sa tuwing kalamidad. Ang bigas ng NFA ay mabibili ng mga LGU sa murang halaga tuwing kalamidad na ibinibigay din sa mga nasalanta ng kalamidad. Bukod pa rito, mabibili rin ang bigas ng NFA sa mga kadiway stores ng Pangulo sa halagang 25 pesos. Sunshine News Blast. Yes sir, ang mandato kasi ng NFA is to buy palay solely from the local farmers. So malaking factor yan para magkaroon ng economically matulungan natin yung mga farmers. Kasi kung wala ang NFA na isa sa mga pwedeng pagbentahan o marketing arm ng government, paano natin matutulungan ang mga magsasaka. In times of calamity, kasi yan sa aming mission na dapat during times of calamities and during times of emergencies, meron ng NFA na buffer stock para ibigay at 25 pesos per kilogram. So malaking bagay yun kasi tignan natin yung naging nangyari sa ating krisis sa bigas na tumaas hanggang 60 pesos per kilogram, wherein kung walang NFA dyan na magbibigay ng mas mababa, paano na yung iba nating mga kababayan o ibang mga relief operations o mga local government units na makakuha ng mas mababang presyo ng bigas. Sa ngayon, sinabi ni Corpus na sapat ang supply ng bigas sa NFA na nakahanda para sa kalamidad at bukod pa rito, may mga pasilidad din ang NFA Pangasinan para sa pag-imbak ng bigas. Sunshine News Blast. Tayong mechanical dryers na ang capacity po niyan ay 120 bulbs or 6 tons per batch na pwedeng i-dry yung mga palay ng ating farmers. Nakipag-ugnayan din ng NFA sa mga lokal na magsasaka para sa pagbili ng bigas dahil wala na sa mandato ng NFA ang importasyon. Nagpasalamat din si Corpus sa Provincial Government ng Pangasinan sa pagtulong na ginagawa nito sa NFA, lalo na sa pag-provide ng mga sasakyan para sa mga bigas. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Department of Health Ilocos Center for Health Development 1 nakiisa sa selebrasyon ng World Sight Day para sa malusog na mata.
Ang detalye mula kay kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien! Good morning, kapartner Naiki. Sa selebrasyon ng World Sight Day, ang Department of Health Ilocos Center for Health Development 1 para sa pagkakaroon ng isang malusog na mata. Ayon sa DOH, kailangan kumain ng mayaman sa vitamin A gaya ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay. Dagdag ng DOH, mas mainam din na mag-engage sa sports gaya ng basketball at iba't ibang sports dahil makababawas ito ng oras sa harap ng screen na mainam para sa mga mata. Samantala, para naman sa mga nakakaramdam ng kalungkutan at pagkawala ng interes sa mga bagay na iyong kinahihiligan o nakararanas ng sintomas ng depresyon, huwag mag-dalawang isip na kumonsulta sa psychiatrist o tumawag sa hotline ng National Center for Mental Health na 1553 0917-899 or usap sa 8727 o sa 027989 usap 8727. Para sa Diyos Philippines Commodities, Evelyn Bergabiña, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pambalita, DSWD FO1 nakiramay at nagbigay ng tulong sa pamilya ng OFW mula sa Pangasinan na nasawi dahil sa kaguluhan na nangyari sa Israel. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Nakiramay at nagbigay ng tulong Department of Social Welfare and Development Field Office 1 sa pamilya ng overseas Filipino worker na pula sa Pangasinan na nasawi dahil sa kaguluhan sa Israel. Nagugunitang umatake ang militanteng Hamas sa border ng Gaza sa timog Israel noong nakaraang linggo. Samantala, pinangunahan naman ni Regional Director Marie Angela Bufalan ang kasalukuyang pag-aabot ng unconditional cash transfer sa mga emergency cash transfer beneficiary sa Tagodin, Ilocos Sur na nagagamit sa rehabilitasyon ng mga bahay na nasira sa hagupit na nagdaang bagyong Egay. At emergency cash transfer ay cash assistance na ibinibigay sa mga nai-report na nasiraan ng bahay dahil sa kalamidad sa mga lugar na naliklara ng state of calamity. Prioridad na bigyang tulong ang higit na nangailangan at sa assessment ng social worker ng munisipyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Sa iba pang mga balita, Head Teacher 3 at Librarian ng Nara Elementary School ng San Manuel, Pangasinan nagpasalamat sa links at kay Mayor Perez dahil sa world-class na library. Ang detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Sobra-sobrang pasasalamat ng Head Teacher 3 ng Nara Elementary School na si Marlene Manuel sa pagbibigay ng links ng isang world-class na library sa San Manuel, Pangasinan. Nagpasalamat din si Ma'am Manuel kay Mayor Kenneth Marco Perez sa pagtutok nito sa sektor ng edukasyon kaya nasukit ang seal of good education governance. Sunshine News Blast. Ang una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating buong may kapal dahil sa kanya nagkaroon kami ng napakagandang hub library na tinatawag na world-class hub library. Hindi ko may explain kung anong nararamdaman ko sa ngayon dahil sa nakikita po natin ang kalooban ng hub library natin. Sobrang saya po. Hindi para sa akin, hindi para sa mga teachers ko, pero para sa mga bata natin. Ganon din po, papasalamatan ko sa pagkakataong ito ang aming mahal na mayor dahil siya yung nag-initiate para magkaroon din po kami ng hub library. Ayon naman sa librarian at guro na si Ma'am Esther Arban, may oras ang bawat level ng mga estudyante sa pagpunta nila sa library upang maorganisa ang mga bata, lalo na't excited ang mga bata. Sunshine News Blast. Sa pagpapasok ko nila dito, sir, meron po mag-ganyan schedule from kinder to grade 6 po. May oras po sila. Sa kinder po, meron sa hapon, meron sa umaga. Bali, anong ginagawa po namin sa liban po? Every 1 hour po yung oras po na pagpunta nila sa library para po maiwasan yung crowded po.
Bagamat malaking hamon para sa mga guro at pagtuturo ng pagbabasa, wala naman non-reader sa Nara Elementary School. Hinikayat naman ng reading coordinator at teacher na si Ma'am Marisa Garbis ang mga magulang na tutukan din ang kanilang mga anak upang mas lalong gumaling sa pagbabasa o pagbabasa at sa pag-unawa sa mga binabasa. Sunshine News Blast. So ang message po namin sa mga magulang, sana po ay huwag papayan ng mga anak. Kasi hindi po namin kakayanin ng mga teachers lang na mabasa sa mga anak po nila. Kailangan namin sila na sila rin po ay gagabay. Kaya nga po ini-involve na namin sila na yung mga nandito na po. Para lang sa gayon, matulungan din kami kahit na sa maikling panahon or oras, natutulungan din kami. Pero since nagugulang na sa time at kakaunti na po yung volunteers, sana po yung mga magulang sumuporta po. Ang tinig ni Ma'am Marisa Garbis, reading coordinator at teacher ng Nara Elementary School. Para sa Diyos at Pilipinas pong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Samantala, lokal na pamahalaan ng Puso-Rubio, isinusulong ang pagiging number 1 muli sa Subay Bayani Award ng DILG. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Vic Taod. Kapartner Vic. Isinusulong muli ni Puso-Rubio Mayor Kelvin Chan at ng buong munisipalidad ang pagiging number 1 nito muli sa Subay Bayani Award ng DILG. Ito ay isang award mula sa Department of the Interior and Local Government para sa mga LGU na napatunayang efficient sa pag-promote ng transparency and accountability sa lahat ng level ng pamamahala. Ang Puso-Rubio ay naging number 1 na sa award na ito at muli nitong isinusulong ang pagiging number 1 ngayon. Ngayong araw, inaasahang darating ang ilang mga opisyal ng DILG para magsagawa ng assessment para sa award na ito. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pag-iikot na ginagawa o gagawin ni Mayor Chan sa lahat ng mga barangay para i-check ang financial and property status ng mga ito para sa proper turnover ng mga susunod na mga mamumuno sa mga barangay ng munisipalidad ng Puso-Rubio. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod, partner mo sa balita at serbisyo. At sa uling detalye ng ating balitang lokal, Department of Health ay sulong kalusugan ng katawan at utak sa pamamagitan ng Search for Best Gulayan sa Rosales, Pangasinan. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparbien Bergabina. Kaparbien. Nais na isulong ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ang paghihikayat sa mga pamilya na magtanim ng gulay at prutas sa bakuran. Ito ay para sa pagkakaroon ng healthy hobby and lifestyle. Isinagawa ang Show Mo Bakuran Mo online search for the best gulayan sa bakuran sa Rosales, Pangasinan. Kasama sa nanguna sa awarding ceremony si CHD1 Assistant Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, Rosales Municipal Mayor William S. Cesar sa RBE Gymnasium, Rosales. Samantala nanalo si Carlos Lopez ng Barangay Tamana West ng first place at nakatanggap ng 10,000 pesos ceremonial check at kanyang vlog ay nanalo ng most loved entry na may premyo na 2,000 cash prize. Umati rin si Miss Marisa Ferrer ng Barangay Kalanutan, Mr. June Gose ng Barangay Kalanutan, ATMS, Michelle Ordanza ng Barangay Kamanggaan bilang second, third at fourth place. Tatanggap ang mga ito ng premyo na 7,000 pesos, 5,000 at 3,000 pesos. Samantala, ang most liked vlog ay ginawa ni Rosie Manaway ng Barangay Zone 3 na nakakuha ng 2,000 pesos cash prize. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal si Vian Vergabina, kapartner mo sa balita at serbisyo.